Unang katanungan po, ang sasagutin ko yung ano, kung kami na ba ni Kyot, no? So nagsabi din no, kung may gusto ba ako kang Kyot. So ngayon po mga idol, ngayon ko na po sasagutin. Ano, bakit kang maniwala sa kanila kung anong sasabihin nila? Pag sabihin nilang kumain ka ng tae, kakain ka. Gagawin ko yun kung kailangan para lang sa buhay ng kapatid ko. Gusto sundin ng mga utos nila, maaaring mamatay ang kapatid ko. Sabi mo sa viewers ngayon, magsalita ka, anong masasabi mo? Una sa lahat, patawarin niyo ako sa mga nagawa kong pagkakamali at kasalanan. Yun mga idol no. Ngayong gabi parang gabi sa inyo lahat no. Bradong pala no. Shout out po sa lahat ng sumusuporta sa no, sa akin no. At kaming dalawa ni Kinit. Shout out po sa inyo mga idol. At sa ngayon po mga idol, lahat ng ano, katanungan niyo po, yung dati naming video ni Kyot, yung unang video namin no, yung nakilala ko si Kyot no. Sa lahat ng katanungan po, sa ngayon, ngayon ko na po yun tatanungin. Kasi marami na kasing nagtanong no. At ang ginagawa ko, sinasabi ko lang no na magantay lang po sila sa katanungan no. Unang katanungan po, ang sasagutin ko yung ano, kung kami na ba ni Kyot. Una po sa lahat mga idol, hindi pa po kami no. Hindi pa po kami ni Kyot. Kasi hindi pa po ako ng liga mga idol. At no, so nagsabi din no kung may gusto ba ako kang Kyot. So ngayon po mga idol, ngayon ko na po sasagutin. Oo, aminin ko po mga idol, kasi lalaki lang po tayo. Tapos ano, sobrang ganda niya. Tapos lalaki tayo, siyempre naman no, makagusto tayo. Kaya yun po sasabihin ko sa mga idol no. Nagkagusto po ako sa kanya. May pagtingin din ako sa kanya no. At sa ngayon po, huwag muna nating madaliin no. Huwag muna madaliin kasi sa ngayon nahihirapan pa siya. At least na po mga idol, nasagot ko na po yung mga tanungan ninyo. Sa lahat na nag-comment dyan no. Sa lahat na nag-comment dyan, pasensya kung hindi ko makapag reply sa mga comment niyo kasi sinisave ko yung data ko, tapos yung ano, yung battery ng cellphone natin kasi hindi pa tayo nakababa mga idol dahil may kasama tayong babae no. Okay lang siguro yung papunta kami dito ni Kinit kasi tumatakbo lang kami no. Buhan kami sa ngayon kasama namin babae. Siyempre kapag mapagod, pahinga na naman, pahinga na naman. Kaya matagal tayo makababa no. Pero mga idol, malapit na po kami. At si Kinit no, nag-aantay pa ako. Dadating din sila no. Naghahanap pa sila ng pagkain. Ngayon, sa ngayon nagbabantay ako kang kwan. Yung bibagsik no, binabantayan ko siya kasi mahirap naman na siguro mga idol na si Kinit ang magbantay no. Baka anong mangyari, baka bukbukin naman to no. Kaya sinabi ko na lang sa kanila na sila na lang magsama. Dahil ako na lang babantay kasi baka anong mangyari ba. Kasi ayaw ko munang mayroong mangyari nito kasi lahat naman tayo mga idol, magkakasala din tayo no. Lahat tayo. Ako naman idol, sa lahat ng nakasubaybay sa video ko no. Dati naman din akong katulad niya. Dati rin akong commander, nagbago no. Kaya ito alamin ko sa kanya, tatanungin ko siya. Alamin ko kung anong dahilan, kung bakit nagawa niya yun, tapos bakit siya naging commander. Maniwala tayo no, kasi galing din ako dyan no. Ito na mga idol, ito po siya no. Kita ko na po sa inyo no kung anong kalagayan niya kasi nabugbog siya kanina ni Kinit. Mahirap pigilan ko sana si Kinit pero wala tayong magawa kasi sobrang galit din niya no? Ako may galit din ako sa kanya pero naramdaman ko kasi awa sa kanya no? May naramdaman ako awa sa kanya dahil galing dyan ako dyan. Baka may dahilan ba kung bakit siya may dahilan kung bakit siya naging commander, bakit siya naging ganyan, bakit siya naging sobrang hayop. Sana nga hindi ko siya tinanong no. Kanina na hindi ako nag-video. Gusto kong tanungin siya. Gusto kong tanungin siya mga idol na mag-video para malaman niyo. Lahat tayo no makaalam kung anong dahilan talaga kung bakit siya naging commander.
Ako. Ano, gising ka. Ngayon, marami ano, bakit ka ba, ano mo dahilan ko bakit ka, ano, nagkumandir? Ano sa lahat, gusto ko lang linawin sa inyo na nagawa ko lang yon dahil sa isang bagay na kinakatakot kong mangyari. Bakit? Ano bang kinatakutan mo? Ano bang ginagawa nila? Bakit ka, ano, bakit kang maniwala sa kanila kung anong sasabihin nila? Huwag sabihin nilang kumain ka ng tae, kakain ka. Gagawin ko yun kung kailangan para lang sa buhay ng kapatid ko. Bakit? Ano bang nangyari sa kapatid mo? Hawak na lang ang buhay ng kapatid ko at kung hindi ko susundin ang mga utos nila, maaaring mamatay ang kapatid ko. Yun pala. Sobrang hayop. Sino bang may hawak sa kapatid mo? Sino bang may hawak? Si Manong Tim yung may hawak sa kanya. Pag hindi ko sunod ang utos, maaaring lasaktan ang kapatid ko. Sobrang hayop talaga ng tao na yan. Sobrang takot ko. Nagawa ko ang mga bagay na hindi ko dating gawain. Pero sa pagmamahal mo sa kapatid mo, nagawa mo yan. Parang gano'n nga. Ngayon, ano masasabi mo sa viewers ngayon? Magsalita ka. Anong masasabi mo? Una sa lahat, patawarin niyo ako sa mga nagawa kong pagkakamali at kasalanan. Hindi naman talaga ako likas na masama. Sadya napipilitan lang ako at sumusunod lang ako sa utos ng may hawak ng buhay ng kapatid ko. Sana patawad niyo ako sa kabila ng kasamaan at kalupitan ko. Alright, ano ito? May tanungan din ako sa iyo. Bakit mo naisipan mag-surrender? Bakit? Anong dahilan? Naawa na kasi ako kay Cute. Kasi yung kapatid kong babae rin. Baka may pagtingin ka sa kanya, ano? May pagtingin ka ba sa kanya? Maaaring ganon din. Kahit sino lalaki naman siguro magkakagusto kay Cute. Alam mo yun. Oo, alam ko yun. Hindi bihira ang kagandahan niya, di ba? Oo. Kaya normal lang siguro sa atin na magkagusto. At hindi lang yun. Natatakot din kasi ako na baka gawin siyang alay. At dahil nga may kapatid akong babae, ayoko nangyari kay Cute ang nangyari sa kapatid ko. Kahit may gusto din ako ng Cute, kahit may patingin din ako ng Cute, masaya pa rin ako dahil kung hindi ka nakagusto sa kanya, siguro hindi siya naligtas. Kaya malaking salamat ko sa iyo. Kaya tingin mo sa akin na nagpigil ako, hindi kita sinaktan. Wala akong ginalaw sa yung katawan mo kasi laking tulong. Maraming salamat ko din sa iyo kung bakit Problema yun. kahit sobrang galit ko dati sa iyo. Kaya gusto kong magtanong kung bakit ka naging commander. At sa ngayon, saan yung kapatid mo? Hawak ko ni Tim yung kapatid ko. Siguro pakawalan na kita. At sana tutuparin mo yung pangako na hindi ka mag-traitor sa amin. Hindi. Gagawin ko yun. Sana magbago ka na talaga. Huwag kang mag-alala. Pwede ba Gagawin namin yung lahat ni Kinit. Maligtas lang yung kapatid mo. maligtas niyo ang kapatid ko? Pag-iyan sa upload. At kang Cute, siguro magkakaroon tayo kung sinong pipiliin niya. Wala tayong magawa kung sinong pipiliin niya, kung ikaw ba o ako. Siya na mag-desisyon Siya na mag-desisyon. Pero sa palagay ko, ikaw may malaking chance para sa kanya. Wala tayong kalalaman dyan kasi nakaka-cute ang kasagutan. Ako, magkagusto naman ako sa kanya pero wala tayong magawa kung sino yun kasi hindi naman hawak natin yung puso niya. Pero malabong maging sa akin ba? Pinatay ko yung lolo niya, ang kapatid niya. Baka parang nakapatawad ka na niya. Hindi ko na sa inyo, sana patawad niya ako. Hindi ko naman talaga gusto yung ginagawa ko. Sumusunod na ako sa utos para sa kapatid ko. Alam ko yan kasi dyan din ako dati. Kung wala lang sana yung kapatid ko, hindi na aabot sa ganito. Hindi na umabot sa punto na pati yung kapatid at lolo ni Cute madamay pa sa pangyayaring to. Isisi na ako sa lahat ng ginawa ko. Huwag ka nang umiyak. Kami nang kung bahala na maligtas yung kapatid mo. Magdasal ka na lang. Siguro makababa tayo. Baba muna tayo bago natin ligtasin yung Kailangan nyo kung isama kung gagawin nyo ang pagligtas kapatid ko. Oo.
para malaman din namin kung saan. Ako lang nakakaalam kung paano mawala yung lunas na inilagay niya. Bakit? Inilagay ni Timyong sa kanya. May katanungan din ako kung bakit ba, anong dahilan kung bakit mo na-execute? Bakit yung na-execute? Ano bang dahilan? May nilagay kasi kay cute na isang silyo. Na kapag umalis siya, Babalik. babalik siya at babalik din siya. Yun Ang pala. ginawa lang yun para mahila kayo. Yun pala. May Ang nilagay idol, na no? silyo sa kanya. Yun palang dahilan, no? Kung bakit si Cute pumunta sa, bumalik siya sa bundok ba? Yun palang dahilan kung bakit si Cute bumalik, no? Binikuhan siya ng, para susuman siya ni Timyong ba? Para makabalik siya doon sa bundok at mabihag agad nila. Sobrang hype talaga ng tao na yan. Sa lahat ng viewers, no, marami naman nagsabi ng mga comment doon, binasa ko pero hindi ko na replyan lahat. May kataon ka magbago dahil alam ko naman may kataon ka magbago, kaibigan, kasi galing din ako dyan, no, kaya bibigyan ka namin ng pagkakataon. Sana wag ka nang bumalik sa pagiging bandido, pagiging commander mo, wag ka nang bumalik. Hindi na talaga ako babalik. Basta makuha ko lang ang kapatid ko. Sobrang pertinang Kasi pinatay na ni Timyong yun. dugo sa kawan, mga idol ba, yung bibig niya ba, tapos yung ilong parang dugo kasi parang Kawawa yung kapatid ko. mga gis ng dugo ni kuan na ni mga idol, mga gis dugo na ni labas nito ba, maraming dugo nilabas kanina kasi binugbog siya, lalo na si Cute binugbog siya, pero parang alam nung ko, naramdaman ko na naniniwala si Cute sa kanya na hindi talaga siyang dahilan. Okay lang siguro mga idol kung nakita natin si Bagsik na siya talaga yung bumaril sa lolo niya, pero nakita ko yung video, nagutos lang siya. Tapos tinanong ko siya kung bakit ngayon humingi ka ng tawad sa mga viewers, humingi ka ng tawad. Sa lahat ng viewers, ng mga followers, at lahat na makakapanood ng video na to, patawarin niyo po sa mga kasalanan na nagawa ko at kalupitan kong ginawa. Sana patawad niyo ako. Tao lang ako, nagkakasala rin ako. Alam niyo, ginawa ko to para lang sa kapatid ko. Kaya sana patawad niyo ako. Hindi ko naman to ginugusto eh. Sisisiyan ko na lahat ng to. Patawarin niyo ako. Huwag ka nang umiyak. Ang viewers mga bahala. Kasi mahirap magdesisyon. Sa ngayon mga idol, no, dito muna kami. At baka nagtataka kayo kung bakit gabi ako nag-vlog, no, gabi ako nag-video kong gabi mga idol, para hindi nila makita yung spot ng aming lugar, no, kung nasan kami. Malapit kami sa bahay ng matanda, no, yung kaibigan kong matanda, diyan siya nakatira, kaya hindi ko pinapasok dito ko lang nilagay, hindi ko pinapasok doon kasi baka anong mangyari ba, baka nasubay kami doon, madama yung matanda, kaya dito lang kami. Hindi ko pinapakita yung bahay ng matanda, hindi ko binibidyo, pupunta lang kami doon kasi mahirap madamay naman yung matanda, no, kaya yung narinig yung aso ngayon, tahol ng tahol, aso niya na matanda, no. Sabi ng matanda, marami daw dumadaan dyan na bandido sa kanya pero hindi siya sinasaktan. Siguro hingian siya ng pag-ulam, sobrang hingian siya. Wala siyang magawa kasi wala siya panlaban. Sa sunod, abangan natin yung humingi ng yung humingi ng pagkain-kain sa kanya, yung patayin natin para wala na ba. Kasi napaka-awa din ako katatay. At nalaman ko din mga idol kung bakit si tatay pala kaibigan ng papa ko, no, kaibigan din ng papa ko, kaya alam ko talaga na mabait siya. At tapos din nasa daanan na po kami,
may dumadaan na motor pero kunti-kunti lang yung dadaan dito. Mahirap mag ba yun yung humingi ka lang ng makisakay ka lang ba kahit walang bayad ba. Sa amin sa Bisaya yung mga idol, hits yun mga idol, hits. Hindi ko alam kung ano yun sa Tagalog mga idol. Kaya mahirap tayo makisakay ngayon. Kaya pag alaring nila kityot, matulog muna kami sa bahay sa matanda. Tapos bukas pababa na kami. Hindi kasi masyadong buntod na dito bahay ng matanda, pero pinapasok pa rin ng mga balido. Pero hindi nila alam kung saan yung spot nung nilagyan ko sa tao na to. Siguro kawalan ko ito, sama kami matulog. Siguro doon sa bahay ni tatay, hindi ka ako mag-video, itali ko siya doon. Kasi secure lang po tayo, secure lang po natin. Para wala namang problema ba. Alam ko naman mga idol na naniwala na po ako mga idol na talagang wala siyang kasalanan, pero hindi natin pwedeng pabayaan lang, baka mayroong mangyari ba. Alam natin may kasama tayong babae, cute at yung matanda yung kaibigan mo matanda, baka mangyari. Kaya kailangan natin i-secure. Tatalian ko muna ito. Siguro pagbaba namin mag live kami. Kaya mga idol, abangan nyo pong live namin dahil kapag baba kami, doon na namin mag-update. Mag-update na lang po kami sa live. Baba na kami ni Kinit. Sana abangan po ninyo. At sana po mga idol paki-share po ng video natin at paki-like at subscribe mga idol. Sobrang tahimik dito ngayon kasi walang pumupunta na ba dito. Parang busy sila ba, parang mayroon silang mga transaction ngayon. Lalo na yung narinig ko kanina, hindi ako nakapag-video kasi naiwan ko yung cellphone ko sa kanya. Nalian ko siya, tapos iniwan ko lang yung camera ko. Video ko siya ba kung para malaman ko kung anong nangyari. Tinago ko ba na hindi niya makita mga idol na may camera ko nilagay ba, dahil kapag tatakas siya makita ko sa video at tapos nakita ko pagbalik ko hindi siya tumakas kaya dinilit ko na yung video. At hinina pumunta ko doon, minasid ako, nakita ko yung mga badido, nagmasid ako doon, ko nakita mga idol narinig mga idol na may transaction sila ngayon nila Jojo sila team niyo, may transaction sila na kumukuha ng kidney ng mga bata. Gusto ko sanang tumulong pero wala tayong sobrang layo pa siguro dito sa amin. Kasi yung narinig ko sa lugar ng Burrias ba yun? Burrias yun. Burrias ba yun? Isla yan daw yung mga idol. Walang iba makapapasok dyan kasi nandyan lahat ng mga transaction. Kahit pulis, kahit mga militar, hindi makapasok dyan mga idol na lugar na yan. Kaya mahirapan tayo kapag pupunta tayo dyan tulong tayo sa kabila ni Johnny at ni SG kaya mahirapan tayo. At sana din magkita kami ni Ruben dito siguro bababa na lang po ako. Kung makababa na po ako, i-chat ko na lang si Ruben kung okay ba siya, kumusta ko siya ba. Kasi Kikoy din yung nakasama ko sa bundok, yung dating vlog ko At siguro mga idol dito na yung video sana po mga idol paki-share po ng video natin, tapos paki-like and subscribe mga idol. Maraming salamat po sana po mag-ingat po kayo palagi. God bless po sa lahat.